Si Jesus ay papuntang Jerusalem. At bago po siya pumunta ng Jerusalem, dadaan po siya ng Samaria. At ito pong Samaria at ang mga Hudiyo, mga Samaritano, ay meron pong hidwaan. Sabagat nung pong taong 722 BC, sila po ay nadalang bihag ng mga Assyrians. Ang tawag po natin dyan ay Babylonian captivity in the history of Israelites. At ito pong mga Samaritano ay nakipagkasalan, nakipagmabutihan doon sa mga kumubkob sa kanilang mga pagano. They intermarried with their pagans conquerors. Kaya naman, nagalit po yung mga Hudiyo at ang tingin nila sa kanila ay they are second-class citizen, they are impure, at sila ay hindi karapat-dapat tumanggap ng bendisyon ng Diyos bilang bayang pinili. At nang dumaan po si Jesus, ay naroon po yung hidwaang yon, that seeming tension between Jews and Samaritans. Kaya naman, they were refused hospitality. Sila hindi tinanggap. Kaya itong dalawang disipulo na si Santiago at Juan, Lord, magpaulan na lang tayo ng apoy. Tayo ay set them on fire. Balls of fire. Ayaw tayong tanggapin. At sabi ng Panginoon, hindi yan ang aking misyon. Ang misyon ko'y iligtas ang mga tao at hindi ipahamak ang mga tao. Mga kapatid, ang bagay lang pong refleksyon. Una po, Jerusalem is the city of peace. Pero nadyan po yung gera. At kung natatandaan ninyo ng mga matitinding panahon na nag-aaway sila doon sa mga religious places. At ang ilan nga pong lugar na sabihin po nating medyo noon ay naapektuhan ay yung pong Bethlehem, kung saan po isinilang ang Panginoon. At doon po sila naglalaban. Kaya kabalintunaan po yung Jerusalem, the city of peace, where there is no peace. Pero para sa Panginoon, Jerusalem is the last, sabihin po natin, destination of the Lord. Because Jerusalem, Jesus will be crucified. Jesus will be put to death. But Jerusalem is also the place of exaltation where Jesus will be glorified. Kaya ito rin po siguro ang laman ng ating refleksyon. That our own Jerusalem has its own crucifixion and exaltation. The moment of crucifixion can become the moment of exaltation. Each one of us has our own Jerusalem. Kung ang Panginoon, doon siya ipinako, doon siya namatay, pero doon din po siya muling nabuhay. Okay, what could be the message for all of us? The moments of problems, the moments of crucifixions are moments of exaltation, are moments that we can experience the very presence of God. Pangalawa, ay nakita po natin high blood si Santiago at si Juan sabagat hindi sila tinanggap. Ito po ang isang katotohanan na dapat natin panindigan. We cannot please everyone. Gumawa ka ng kabutihan, masama ka pa rin. Gumawa ka ng maganda sa tao, ikaw pa rin ang kontrabida. Because that's the reality. Hindi mo pwedeng silang lahat ay bigyan ng kaluguran. Nobody can please everyone. Kaya naman, parang sinabi ng Panginoon, let us just focus on our mission. Let us focus on saving people and not condemning them. Kaya ito rin po, sa paggawa natin ng kabutihan, minsan po ay tayo pa ang masama, hindi tayo na-appreciate,
Hindi tayo nabibigyan ng kaukulang pagtanggap, pasasalamat. It's okay. Let's continue doing good anyway. Let's focus on our mission, on loving and on forgiving one another. Kahit na yung mga tao hindi kaibig-ibig, kahit na yung mga tao hindi karapat-dapat tumanggap ng pagmamahal natin, let's focus on our mission, that is loving and forgiving one another. Kaya sa araw pong ito, muli po tayong inaanyayahan na muli nating tanggapin sa buhay. Bahagi ng buhay natin ang Jerusalem. At kasama doon ang paghihirap, pero kasama roon ang pagtatagumpay. Believing, of course, that in every cross, there is a blessing. And in every blessing, there is a cross.